Approve na hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko po kayong samahan niyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon at suggestion sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilaw na kaibigan dahil ito ay programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve. Gawin natin to. Napakainit ng panahon. Ito ang isa sa mga hottest summers ever. Kanina, chinek natin temperature. 33 degrees pero it feels like 42 degrees dahil sa alinsangan o sa humidity. Dahil dito, yung mga merong high blood na tinatawag o yung hypertension, medyo mataas ang risk na magkaroon ng stroke at iba pang komplikasyon bunga ng hypertension. Ito ngayon ang ating tatalakayan. Kasama natin ng eksperto kayo kayong aalis. Ikaw, kang aalis, magbabalik kang approve. Isa sa kinahihiligan ng mga Pilipino ay ang pagkain ng matataba, maalat at malalangis na pagkain na nagdudulot ng high blood pressure dahil dito. Kung kaya't itinatag ang Philippine Society of Hypertension, ang tanging organisasyon sa Pilipinas na nakatutok sa pag-aaral at paglunas nito, maging ang mga kaugnay na sakit sa puso upang makontrol at maiwasan ito. Nagtuturo rin ng PSH sa mga health professionals ng mga bagong kaalaman at bagong paraan ng panggagamot. Ang PSH ay aktibo sa pagpapalaganap ng kamalayan at pamamahagi ng impormasyon tungkol sa hypertension at iba pang sakit tungkol sa puso at sa mga ugat sa pamamagitan ng Trimedia. Isa sa mga aktibidad na ito ay ang gaganapin sa May 4, ang 2013 National Hypertension Awareness Month Celebration, kung saan may free BP measurement, free blood testing, BMI, ankle brachial testing at iba pa. Gayun din ang forum na magaganap sa May 28, ang Great Strides in Vascular Health. Nilalayo ng PSH na ipaalam sa publiko ang panganib na dulot ng poor cardiovascular health. Ayon sa mga pag-aaral, itinuturing na silent killer ang hypertension. Hindi ito ang nakakamatay, kundi ang mga komplikasyon na dulot nito, gaya ng heart attack, heart failure, kidney failure at stroke. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Thank you very much, Jinky. Ang ating pong kasama ngayon, ang mismong presidente ng Philippine Society of Hypertension, si Dr. Romeo A. Divina Gracia. Doktor, magandang hapon po. Approve at magandang hapon sa inyo. Napakainit ng ating panahon ngayon. Totoo yun. At medyo maraming incidences na nang nauospital brought about by the effects of heat. But before that, we first go into hypertension. Ang hypertension ay isang medical condition. Yes. Okay? Pero hindi namamatay sa high blood. Namamatay sa komplikasyon Totoo yan. brought about by the high blood. Tama. Like for example, what, sir? Karaniwang komplikasyon ng high blood ay ang stroke sa brain, stroke sa heart o tinatawag natin heart attack, Right. heart failure, at saka kidney failure. Okay. Yun ang pinaka madalas na komplikasyon ng high blood pressure. No? Okay. Meron pang ibang mga komplikasyon gaya ng sakit ng mga ugat sa ibang parte ng katawan. Itong apat na ito ang pinaka madalas o common komplikasyon ng high blood pressure. Alright. Now, high blood pressure. Ang main cause nito is, of course, unhealthy living lifestyle. But what in particular ang pinakamalaking contributor sa mga mayroong hypertension? Ang high blood pressure, hypertension, ay nakukuha dahil sa maraming factors. Of course, nandyan yung hereditary. Okay. Kung may alta presyon ang pamilya ninyo, mga magulang, kapatid, no, malamang na merong kaling chance na magkaroon ng high blood pagdating ng panahon. Pero ang karaniwang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng high blood
ay yung mga tinatawag natin lifestyle factors, no? Isa na yung pagiging overweight. Right. Pareho natin. Binulong So- lang ni Doktor yan, pero narinig nila, okay. Sobra yung ating weight sa ideal weight natin. Right. Isang pinaka madalas at nagiging malalang problema dito sa ating bansa. Marami nang nagiging overweight o tinatawag na obese. Obese, no? yes. Alright. Pangalawa, yung pagkakain ng masyadong maalat. Okay. Alam mo na Pilipino, mahilig sa mga maalat. Sausawan, no? Patis, sausawan, toyo. toyo, yan. At kung kayo ay may tendency maging alta presyon, ang pagkain ng masyadong maalat na pagkain ay isang dahilan kung bakit maaga nagkakaroon ng alta presyon ang mga tao. Okay. Tapos, yung kawalan ng ehersisyo. Ang ehersisyo ay mabuti sa pagpapalusog ng ating cardiovascular system. Right. At kung wala kang ehersisyo, yung cardiovascular system mo ay nagiging prone na magkaroon ng mga komplikasyon gaya ng arteriosclerosis o panindigas ng mga ugat. At ang hinihingi lang lamang ay katantamang ehersisyo, no? 30 minutes 3 times a week is good enough, no? Right. Either walking, jogging, calisthenics, o anumang pagbabanat ng buto at laman for about 30 Uy, minutes. qualified dyan yung gawaing bahay, Pwede na rin yun, pero that is supposed to exercise over and above your ordinary daily activities, okay. chores, no? Alright. No. So, in order for you to maintain your weight or lose weight, no? Okay. Tapos, yung paninigarilyo. Maraming pag-aaral na nagsasabing ang paninigarilyo ay isang dahilan kung bakit ang isang tao ay magkaroon ng high blood at saka tinatawag na coronary heart disease. Right. No? And then, alak. Although ang alak sa paminsan-minsan ay mabuti rin sa katawan natin, pag-inom ng kunting alak sa pagkain, tuwing kakain. Flavonoids. And there are food pero- na merong kasamang alak. Correct. Right. Pero sobrang alak, no, ay nakakapagpataas ng high blood. Right. At saka tumataas ang tibok ng puso mo. Right. At isa pang dahilan kung bakit tumaas din ang blood pressure ninyo. Okay. Then, marami pang ibang dahilan, gaya ng kung yung type ng personality mo. No? Kung type A personality ka, yung madaling magalit, under stress, palagi, meron ka rin tendency maging high blood. Alright. Pero- Yung stress level mo, intolerance Yes, mo, mababa. Okay. Now, makikita mo na karamihan nito na nagdudulot ng high blood ay pwede nating i-correct. These are all lifestyle factors. No? Right. Being lifestyle, pwede nating alisin. Okay. Pwede nating remedyohan. Right. Hindi nangangailangan palaging gamot. Right. Kundi mga simpleng bagay lang, gaya ng ehersisyo, Right. tamang ehersisyo, tamang alat, iwas ng alat, iwas ng sigarilyo, ay malaking bagay para maiwasan ng alta presyon. Right. At dito na pumapasok yung ating society, Yeah. the awareness for this. No? But before we go into that, we are just trying to emphasize the need why there is a society existing right now because of the high need or high demand for the focus and for awareness and information for hypertension. Kasi minsan, sabihin na, na-high blood lang yan, magpahinga ka lang. It's not as simple as that. But in order to be clear on the matter, yung hypertension kasi, it's, for many people, parang medical term lang siya eh. High blood, mataas ang high blood. Mataas na high blood pa, no? Mataas ang high blood or hypertensive. Naririnig din natin yung systolic, diastolic. For the sake of clarity, what is systolic and what is diastolic? Ang systolic ay yung presyon na dahil sa puwersa ng pagtibok ng puso. Right, no? yung pumping ng heart. Pumping ng heart, no? At nakukuha ito pag kinukuha niyo yung blood pressure ninyo, yung tunog ng doon sa ugat habang pinapakinggan niyo, unang-unang tunog. Ang ibig sabihin, yun ang puwersa ng dugo Right. na dumadaan sa inyong ugat. Yan no? din yung parang yung pulso, no? Yung pulso, oo. Right. Yun ang systolic pressure.
Tapos, yung bandang huli na papakinig ninyo yung tunog ng ugat ninyo, pag nawala yun, yun ang diastolic pressure. Ibig sabihin nun, yun ang resting phase ng inyong cycle ng pagtibok ng puso. Right. Yun ang systolic, yung mataas na numero, diastolic, yung mababa. Nasa ilalim, yung over. Now, kapag ka mataas ang pumping ng heart, it means that the heart is stressed. At hindi ito maganda. Okay? Yeah. Katulad ng sinabi nyo kanina, yung mga factors na yon ang mga nakaka-apekto doon sa mataas na pagpapump ng blood. And then, the consequences are also there. But there are a lot of people who don't know that their lifestyle are conducive, so to speak, para sa high blood pressure. Dito na pumapasok ang serbisyo ng Philippine Society of Hypertension sa pangunguna nga ng ating bisita ngayon sa ating munting tahanan, si Dr. Romeo Divina Gracia, sa ating pagbabalik. Ano-ano ang mga naka-line up na activities ng PSH, lalo na ngayon napakataas ng temperatura dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong aalis, concern tayong lahat dito, magbabalik po kami. Okay, ano ang pwede nating gawin? Saan tayo pwedeng sumuling para sa impormasyon tungkol sa hypertension, lalo na ngayon at napakainit ng panahon dito sa Pilipinas? Kasama pa rin natin si Dr. Romeo Divina Gracia, ang presidente ng Philippine Society of Hypertension. Dr. muli, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Okay. We already emphasized the pagiging tridor na nature ng mga sakit dulot ng hypertension, no? Naglalakad ka lang diyan, bigla ka na lang matutumba. So, there is a need for awareness first and foremost. That's correct. What are the activities that PSH is espousing to promote this? Unang-una, ang Philippine Society of Hypertension is an advocacy group. Okay. It is composed of mainly cardiologists, yung mga neuro specialists, neurologists, meron din kami mga kidney specialists, and internists na interesado sa pag-aaral sa high blood, hypertension. No? Ang pinaka-importanting cause ng Philippine Society of Hypertension ay ang pababain, yung tinatawag na prevalence ng hypertension sa ating country, at pababain ng incidence ng hypertension, at bawasan o maiwasan ang mga komplikasyon ng hypertension gaya ng heart attack, heart failure, kidney failure, at saka stroke. Sa bagay na ito, ang ginagawa ng Philippine Society of Hypertension sa ngayon ay to increase the awareness ng tao tungkol sa high blood. Ano ang nagdudulot ng high blood at paano ito ma-diagnose. Right. Pero meron tayong problema dyan. Kasi among the adult hypertensives, yung mga may alta presyon talaga, only 20 to 25% ang nakakaalam na sila ay may high blood. Right. Yung mga 75%, hindi nila alam na may high blood sila. And maaaring wala silang simptomas. No? Kaya nga ang high blood ay tinatawag na silent killer. Right. No? Pag nagkaroon ka ng symptoms sa high blood, may komplikasyon na yun. Right. Okay. Now, ang ginagawa ng Philippine Society of Hypertension ay nagkakaroon kami ng mga sesyon sa mga doktor, una, para turuan sila na mag-diagnose ng hypertension and how to treat hypertension.
ang ginagawa namin ay meron kaming kurso para sa hypertension specialist. Okay. Right. May May pro- ganun na ngayon, hypertension Yes, specialist. yes. Okay. May programa kami that lasts for about 5 days once a year na pinag-aaral namin yung mga doktor at interesado sa high blood. Hindi, not necessarily cardiologist, pwede mga obstetrician, pediatrician na naghahandle. Basta doktor. Basta doktor. At tinuturuan namin sila ng basic information about hypertension, how to diagnose hypertension, and how to treat hypertension. Right. Ngayon, meron din kaming certification program. Pagkatapos nilang mag-attend ng course na yan at sa iba nilang specialization, kung qualified sila, meron kaming examen na binibigay. Okay. Certification exam to make them certified as hypertension specialist. Okay. Okay. Ito ang aming layunin para mas maraming doktor, nurses, at iba pa na nakakaalam tungkol sa high blood na aming sinusulong sa iba't ibang parte ng Pilipinas. No? Because that is the only way na malalaman mo kung sino-sino ang may high blood. Right. Dahil nga hindi nalalaman. Right. No? Tsaka tama ba yun, doktor, na ang profiling ngayon ng hypertensive, mahirap na siyang i-plot because mataba, payat, may edad, bata, may buhok, wala. Correct. Lahat Walang pwede. pinipili ang Right. alta presyon, Right. high blood. Okay. Maski sino maaaring magkaroon ng high blood if you have the right Conditions for it. genes and conditions, Right. environmental conditions that will promote that. No? It's good to know that also na meron kayong training even for OB-gynecologists. Yes. Kasi even in pregnancy, Correct. meron siyang ganong Yun ang aming layunin. condition. Yeah. Oh. Yung Para pre-eclamptic. matutunan ng marami yung how to manage hypertension. Right. Dahil nga, dun sa mga may high blood, no? Only about 50% of them are treated. Ay may gamot. Right? At yung mga may gamot, kalahati lang yan ang nakokontrol. Right. No? Our statistics indicate na ang rate of control sa ating bayan ay wala pang 20%. Right. Okay. Now, the prevalence of hypertension, yung gano'ng karami ang may high blood sa ating kwan, is about 21%. Which of the translates to adult how many? population. No? That's about 20. Which means if we are 100 million now, there will be something like about 21 million of them, Right, okay. 21%, ang may high blood. Okay. And of And that 21%, ilan lang ang aware na may high blood? Ang nakakaalam na may high blood sila is only about, sa aming pag-aaral ngayon, is only about 15 to 20%. Wow, okay. No? And at yung mga ginagamot, only about 15% are controlled. So, mayroong mga tao na umiinom ng gamot, pero hindi control ang high blood. Right. Yan ang masama kasi Hindi sila akala nila nagpa-consult. okay lang kasi Right. umiinom sila Right. ng gamot. And there is another thing, sir, no? Kasi may nagtanong sa atin ito, kapag ka meron kang high blood, yung condition mo, meron kang hypertension, hindi porke you feel better, you stop your medication. Oho. Oh, Yan kasi may ganun, di ba? Yan ang karaniwang pagkakamali. Right. No? Kaya sa mga pasyente ko na may high blood talaga, sinasabi ko sa kanila na ang high blood ay hindi curable. Right. Maliban na ilang condition lang. High blood is not curable, but it is controllable, Manageable. manageable. Okay. You can control the blood pressure with either A couple of gamot, changes, yeah. gamot o pag-change ng lifestyle. No? At makukontrol mo yung high blood. Pero this should be done forever. Right. Hindi pag maganda na pakiramdam mo, tigil na. Hindi pwedeng ganon. No? Kasi meron tayong mga target na blood pressure. Gaya ng ordinary high blood, ang target namin ay mapababa ang inyong blood pressure sa 140/90 or lower. Okay. Kung ikaw ay may diabetes o may kidney disease, medyo mababa pa doon ang target namin, Dapat. 130/80, Okay. gano'n.
Ang ibig sabihin nun, hindi ka titigil na pag-inom ng gamot at pag-adjust ng gamot hanggat hindi Na-attain tatamo, yung- na-attain yung ganong blood pressure. No? Right. Kaya hindi pwede na basta umiinom ka ng gamot, okay ka na. Hindi. Kailangan saka yung- ma-attain mo yung target na blood pressure Right. to be safe and to have the less risk na Right. magkaroon ka ng komplikasyon. And it's essential to keep in touch with your doctor They should see kasi their doctors Right. regularly, hindi naman every week. No? Their doctor will tell them how often they should see. right. At Kasi saka- kino-custom nyo rin, Yeah. sir, yung dosage, no? Yes. It's different for every person. Correct. Yeah, At saka hindi- yung type ng gamot. Right. ginagamitin. Hindi yung medication ng tatay mo porque high blood siya, Yun yung na nga binit. May alta pressure dito. Ito mabuti para sa akin. Ito, inamin mo, subukan mo. Ano? Hindi ganon. Hindi ganon, yeah. Kasi maraming klaseng gamot yan. Aha. At mayroon mga specific na gamot na mabuti sa Right. isang klase ng high blood. No? So, importante yon. Aside from lifestyle changes, yung gamot na iinumin ay kailangang palagian. No? Right. Ang karaniwang mistake ng pasyente, pag mahusay ng pakiramdam nila, Titigil na. pwede nang Right. pwede nang Balik- tigil yung balik gamot. everything. Siyempre, babalik yung lahat no, na nararamdaman niya at saka yung pagtaas ng blood pressure. Ang masama niyan kasi hindi mo nararamdaman kung tumaas ng blood pressure mo. Right. Alam niyo, sir, one of the better of your good services is that a lot of the people na merong hypertension or merong suspicion na meron silang hypertension is because they are in denial. Now, if there is a group such as yours, medyo nailalagay dyan in your face that you have to really consult a doctor. Now, I wish we had more time but we don't. So, why don't you invite our viewers to be more aware of their hypertensive conditions o yung mga mahal nila sa buhay? Kung in denial, di sila na lang ang mangulit. It's, you have the chance, sir. Ang pinaka-simple, pinaka-mura at pinaka-effective way to find out kung ikaw ay may high blood, ay magpakuha ka ng blood pressure. No? Kung hindi ka magpapakuha ng blood pressure, hindi mo malalaman kung may high blood ka o hindi. Maraming mga centers dyan, kung may libre, sa mga farmasya, mayroong mga libre. At kami mismo sa Philippine Society of Hypertension, umiikot kami sa ibang bayan para magbigay ng serbisyo, mag-check ng blood pressure. Right. At tinuturuan din namin yung mga doktor, mga nurses, mga center, mga tao sa center. Medical staff. How to take the Right. blood pressure Madali lang naman correctly. eh. Right. Hindi ganun kadali. No? Okay. Kasi merong mga technique talaga na Right. tama. no? But I mean, it can be learned. You It don't can have to be a learned. graduate of medicine. Mga hindi doktor, natuturuan Right. namin. At saka isa pa, kung may pakuha kayo ng blood pressure, kunin niyo ang blood pressure niyo sa bahay. Mm-hmm. Ngayon, mas reliable yung blood pressure mo sa bahay. Yeah. Dahil medyo nasa familiar environment ka, Right. rested ka na, and so on, no? Although may mga tao na high blood pag nasa opisina ng doktor, no? Pero normal pagdating sa bahay. Or vice versa. Or vice versa, no? Minsan normal sa opisina ng doktor, Right. pagdating sa bahay, tumataas ang presyon. May dahilan yun. Correct. There is somebody in the house that makes his blood pressure go Talagang up. may ganun, ha? Meron ganun talaga. Naku, I suppose that your website and your office has a wealth of information to offer kung sino man yung mga gustong Yes. mag-inquire, no? At sana kasimbait nyo rin yung sasagot sa amin pagka tumawag kami sa inyong Anytime opisina. po. No? Alright. Mga kaibigan, yan, direct from the horse's mouth, si Dr. Romeo Divina Gracia, ang President ng Philippine Society of Hypertension. Ipa-flash natin sa inyong mga screen ang kanilang contact details, and you can inquire, you can visit their website, at alamin kung ano-ano pa yung mga activities na in store for you. Sabi nila, meron silang libre, no? Na siguro hilingan nyo sila, yung mga barangay, kung gusto nyo, hilingan nyo yung mga bababait natin mga doktor, miyembro ng PSC, para mag-testing ng blood pressure dyan sa inyong lugar, lalo na ngayon malapit ang election. Doktor! Next year, meron kaming malaking happening. Right. We have the Asian Pacific Congress of Hypertension. Ayan. This is an international congress of
hypertension specialist. Gaganapin dito sa atin sa Cebu Aha. sa February 12 to 15 Aha. sa Waterfront. Ayan. At international ang aming mga speakers dito sa Asian Pacific. Kasama na yung mga local speakers namin. Okay. At iniimbitahan namin lahat, nurses, doctors, those in training, mga estudyante, na umattend para ma-update sila tungkol sa high blood pressure. Alright, mga kaibigan, ang attendang approve dyan. Yan ay pangako. Magbabalik pa rin kami. Sandali po lamang. Ang mga komplikasyon na naidudulot ng undiagnosed at maging ng diagnosed pero unattended at unaddressed hypertension ay napakarami. Kapag ka na-stroke ka, whether brain or heart yan, malaki ang epekto nito. Hindi lamang sa iyo na naapektuhan ng karamdaman, kundi sa buong pamilya mo. Kaya, meron tayong katuwang dyan ng Philippine Society for Hypertension. Kaya, makipag-ugnayan lamang sa kanila at makipag-ugnayan sa inyong mga doktor o sa inyong mga health centers. Wala na tayong oras mga kaibigan. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5:30 ng hapon. Kami po inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to. Approve na hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon at suggestion sa ating email at fan page na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilahok na kaibigan dahil ito ay programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang Approve. Gawin natin to. Napakainit ng panahon. Ito ang isa sa mga hottest summers ever. Kanina, chinek natin temperature. 33 degrees, pero it feels like 42 degrees dahil sa alinsangan o sa humidity. Dahil dito, yung mga merong high blood na tinatawag o yung hypertension, medyo mataas ang risk na magkaroon ng stroke at iba pang komplikasyon bunga ng hypertension. Ito ngayon ang ating tatalakayan. Kasama natin ng eksperto kayong aalis. Ikaw, kang aalis, magbabalik kang Approve. Isa sa kinahihiligan ng mga Pilipino ay ang pagkain ng matataba, maalat at malalangis na pagkain na nagdudulot ng high blood pressure dahil dito. Kung kaya't itinatag ang Philippine Society of Hypertension, ang tanging organisasyon sa Pilipinas na nakatutok sa pag-aaral at paglunas nito, maging ang mga kaugnay na sakit sa puso upang makontrol at maiwasan ito.
Nagtuturo rin ng PSH sa mga health professionals ng mga bagong kaalaman at bagong paraan ng panggagamot. Ang PSH ay aktibo sa pagpapalaganap ng kamalayan at pamamahagi ng impormasyon tungkol sa hypertension at iba pang sakit tungkol sa puso at sa mga ugat sa pamamagitan ng Trimedia. Isa sa mga aktibidad na ito ay ang gaganapin sa May 4, ang 2013 National Hypertension Awareness Month Celebration, kung saan may free BP measurement, free blood testing, BMI, ankle brachial testing at iba pa. Gayun din ang forum na magaganap sa May 28, ang Great Strides in Vascular Health. Nilalayo ng PSH na ipaalam sa publiko ang panganib na dulot ng poor cardiovascular health. Ayon sa mga pag-aaral, itinuturing na silent killer ang hypertension. Hindi ito ang nakakamatay, kundi ang mga komplikasyon na dulot nito, gaya ng heart attack, heart failure, kidney failure at stroke. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Thank you very much, Jinky. Ang ating pong kasama ngayon, ang mismong presidente ng Philippine Society of Hypertension, si Dr. Romeo A. Divina Gracia. Doktor, magandang hapon po. Approve at magandang hapon sa inyo. Napakainit ng ating panahon ngayon. Totoo yun. At medyo maraming incidences na nang nauospital brought about by the effects of heat. But before that, we first go into hypertension. Ang hypertension ay isang medical condition. Yes. Okay? Pero hindi namamatay sa high blood. Namamatay sa komplikasyon Totoo yan. brought about by the high blood. Tama. Like, for example, what, sir? Karaniwang komplikasyon ng high blood ay ang stroke sa brain, stroke sa heart o tinatawag natin heart attack, Right. heart failure, at saka kidney failure. Okay. Yun ang pinakamadalas na komplikasyon ng high blood pressure. No? Okay. Meron pang ibang mga komplikasyon gaya ng sakit ng mga ugat sa ibang parte ng katawan. Itong apat na ito ang pinaka madalas o common komplikasyon ng high blood pressure. Alright. Now, high blood pressure. Ang main cause nito is, of course, unhealthy living lifestyle. But what in particular ang pinakamalaking contributor sa mga mayroong hypertension? Ang high blood pressure, hypertension ay nakukuha dahil sa maraming factors. Of course, nandyan yung hereditary. Okay. Kung may alta presyon ang pamilya ninyo, mga magulang, kapatid, no, malamang na merong kaling chance na magkaroon ng high blood pagdating ng panahon. Pero ang karaniwang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng high blood ay yung mga tinatawag natin lifestyle factors, no? Isa na yung pagiging overweight. Right. Pareho natin. Binulong lang ni Doktor yan, pero narinig nila. Okay. Sobra yung ating weight sa ideal weight natin. Right. Isang pinaka madalas at nagiging malalang problema dito sa ating bansa. Marami nang nagiging overweight o tinatawag na obese. Obese, no? yes. Alright. Pangalawa, yung pagkakain ng masyadong maalat. Okay. Alam mo na Pilipino, mahilig sa mga maalat. Sausawan, no? Patis, sausawan, toyo. toyo, yan. At kung kayo ay may tendency maging alta presyon, ang pagkain ng masyadong maalat na pagkain ay isang dahilan kung bakit maaga nagkakaroon ng alta presyon ang mga tao. Okay. Tapos, yung kawalan ng ehersisyo. Ang ehersisyo ay mabuti sa pagpapalusog ng ating cardiovascular system. Right. At kung wala kang ehersisyo, yung cardiovascular system mo ay nagiging prone na magkaroon ng mga komplikasyon gaya ng arteriosclerosis o panindigas ng mga ugat. At ang hinihingi lang lamang ay katantamang ehersisyo, no? 30 minutes 3 times a week is good enough, no? Right. Either walking, jogging, calisthenics, o anumang pagbabanat ng buto at laman for about 30 Uy, minutes. qualified dyan yung gawaing bahay, Pwede na rin yun, pero that is supposed to exercise
over and above your ordinary daily activities, okay. chores, no? Alright. No, so in order for you to maintain your weight or lose weight, no? Okay. Tapos yung paninigarilyo. Maraming pag-aaral na nagsasabing ang paninigarilyo ay isang dahilan kung bakit ang isang tao ay magkaroon ng high blood at saka tinatawag na coronary heart disease. Right. No? And then alak. Although ang alak sa paminsan-minsan ay mabuti rin sa katawan natin, pag inom ng kunting alak sa pagkain, tuwing May kakain. flavonoids. And there are food pero- na merong kasamang alak. Correct. Right. Pero sobrang alak, no, ay nakakapagpataas ng high blood. Right. At saka tumataas ang tibok ng puso mo. Right. At isa pang dahilan kung bakit tumaas din ang blood pressure ninyo. Okay. Then, marami pang ibang dahilan, gaya ng kung yung type ng personality mo. No? Kung type A personality ka, yung madaling magalit, under stress, palagi, meron ka rin tendency maging high blood. Alright. Pero- Yung stress level mo, intolerance Yes, mo, mababa. Okay. Now, makikita mo na karamihan nito na nagdudulot ng high blood ay pwede nating i-correct. These are all lifestyle factors. No? Right. Being lifestyle, pwede nating alisin. Okay. Pwede nating remedyohan. Right. Hindi nangangailangan palaging gamot. Right. Kundi mga simpleng bagay lang, gaya ng ehersisyo, Right. tamang ehersisyo, tamang alat, iwas ng alak, iwas ng sigarilyo, ay malaking bagay para maiwasan ng alta presyon. Right. At dito na pumapasok yung ating society, Yeah. the awareness for this. No? But before we go into that, we are just trying to emphasize the need, why there is a society existing right now because of the high need or high demand for the focus and for awareness and information for hypertension. Kasi minsan, sabihin na, na-high blood lang yan, magpahinga ka lang. It's not as simple as that. But in order to be clear on the matter, yung hypertension kasi, it's for many people, parang medical term lang siya eh. High blood, mataas ang high blood, mataas na high blood pa, no? Mataas ang high blood or hypertensive. Naririnig din natin yung systolic, diastolic. For the sake of clarity, what is systolic and what is diastolic? Ang systolic ay yung presyon na dahil sa puwersa ng pagtibok ng puso. Right, no? yung pumping ng heart. Pumping ng heart, no? At nakukuha ito pag kinukuha niyo yung blood pressure ninyo, yung tunog ng doon sa ugat habang pinapakinggan niyo, unang-unang tunog. Ang ibig sabihin, yun ang puwersa ng dugo Right. na dumadaan sa inyong ugat. Yan no? din yung parang yung pulso, no? Yung pulso, oo. Right. Yun ang systolic pressure. Tapos, yung bandang huli na papakinig ninyo yung tunog ng ugat ninyo, pag nawala yun, yun ang diastolic pressure. Ang ibig sabihin nun, yun ang resting phase Okay. ng inyong cycle ng pagtibok ng puso. Right. Yun ang systolic, yung mataas na numero, diastolic, yung mababa. Nasa ilalim, yung over. Now, kapag ka mataas ang pumping ng heart, it means that the heart is stressed. At hindi ito maganda. Okay? Yeah. Katulad ng sinabi nyo kanina, yung mga factors na yon ang mga nakaka-apekto doon sa mataas na pagpapump ng blood. And then, the consequences are also there. But there are a lot of people who don't know that their lifestyle are conducive, so to speak, para sa high blood pressure. Dito na pumapasok ang serbisyo ng Philippine Society of Hypertension sa pangunguna nga ng ating bisita ngayon sa ating munting tahanan, si Dr. Romeo Divina Gracia sa ating pagbabalik. Ano-ano ang mga naka-line up na activities ng PSH, lalo na ngayon napakataas ng temperatura dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong aalis, concern tayong lahat dito, magbabalik po kami.
Okay, ano ang pwede nating gawin? Saan tayo pwedeng sumuling para sa impormasyon tungkol sa hypertension, lalo na ngayon at napakainit ng panahon dito sa Pilipinas? Kasama pa rin natin si Dr. Romeo Divina Gracia, ang presidente ng Philippine Society of Hypertension. Dr. Muli, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Okay. We already emphasized the pagiging tridor na nature ng mga sakit dulot ng hypertension, no? Naglalakad ka lang diyan, bigla ka na lang matutumba. So, there is a need for awareness first and foremost. That's correct. What are the activities that PSH is espousing to promote this? Unang-una, ang Philippine Society of Hypertension is an advocacy group. Okay. It is composed of mainly cardiologists, yung mga neuro specialists, neurologists, meron din kami mga kidney specialists, and internists na interesado sa pag-aaral sa high blood, hypertension. No? Ang pinaka-importanting cause ng Philippine Society of Hypertension ay ang pababain, yung tinatawag na prevalence ng hypertension sa ating country, at pababain ng incidence ng hypertension, at bawasan o maiwasan ang mga komplikasyon ng hypertension gaya ng heart attack, heart failure, kidney failure, at saka stroke. Sa bagay na ito, ang ginagawa ng Philippine Society of Hypertension sa ngayon ay to increase the awareness ng tao tungkol sa high blood. Ano ang nagdudulot ng high blood at paano ito ma-diagnose. Right. Pero meron tayong problema dyan. Kasi among the adult hypertensives, yung mga may alta presyon talaga, only 20 to 25% ang nakakaalam na sila ay may high blood. Right. Yung mga 75%, hindi nila alam na may high blood sila. And maaaring wala silang simptomas. No? Kaya nga ang high blood ay tinatawag na silent killer. Right. No? Pag nagkaroon ka ng symptoms sa high blood, may komplikasyon na yun. Right. Okay. Now, ang ginagawa ng Philippine Society of Hypertension ay nagkakaroon kami ng mga sesyon sa mga doktor, una, para turuan sila na mag-diagnose ng hypertension and how to treat hypertension. Ang ginagawa namin ay meron kaming kurso para sa hypertension specialist. Okay. Right. May May ganun na ngayon, hypertension Yes, specialist. yes. Okay. May programa kami that lasts for about 5 days once a year na pinag-aaral namin yung mga doktor at interesado sa high blood. Hindi, not necessarily cardiologist, pwede mga obstetrician, pediatrician na naghahandle. Basta doktor. Basta doktor. At tinuturuan namin sila ng basic information about hypertension, how to diagnose hypertension, and how to treat hypertension. Right. Ngayon, meron din kaming certification program. Pagkatapos nilang mag-attend ng course na yan at sa iba nilang specialization, kung qualified sila, meron kaming examen na binibigay. Okay. Certification exam to make them certified as hypertension specialist. Okay. Okay. Ito ang aming layunin para mas maraming doktor, nurses, at iba pa na nakakaalam tungkol sa high blood na aming sinusulong sa iba't ibang parte ng Pilipinas. No? Because that is the only way na malalaman mo kung sino-sino ang may high blood. Right. Dahil nga hindi nalalaman. Right. No? Tsaka tama ba yun, doktor, na ang profiling ngayon ng hypertensive, mahirap na siyang i-plot because mataba, payat, may edad, bata, may buhok, wala. Correct. Lahat Walang pwede. pinipili ang Right. alta presyon, Right. high blood. Okay. Maski sino maaaring magkaroon ng high blood if you have the right
Conditions for it. genes, and conditions, Right. environmental conditions that will promote that. No? It's good to know that also na meron kayong training even for OB-gynecologists. Yes. Kasi even in pregnancy, Correct. meron siyang ganong Yun ang aming layunin. condition. Yeah, Oh. yung Para pre-eclamptic. matutunan ng marami yung how to manage hypertension. Right. Dahil nga, dun sa mga may high blood, no? Only about 50% of them are treated. Ay may gamot. Right? At yung mga may gamot, kalahati lang yan ang nakokontrol. Right. No? Our statistics indicate na ang rate of control sa ating bayan ay wala pang 20%. Right. Okay. Now, the prevalence of hypertension, yung gano'ng karami ang may high blood sa ating kwan, is about 21%. Which of the translates to adult how many? population. No? That's about 20. Which means if we are 100 million now, there will be something like about 21 million of them, Right, okay. 21%, ang may high blood. Okay. And of And that 21%, ilan lang ang aware na may high blood? Ang nakakaalam na may high blood sila is only about, sa aming pag-aaral ngayon, is only about 15 to 20%. Wow, okay. No? And, at yung mga ginagamot, only about 15% are controlled. So, mayroong mga tao na umiinom ng gamot, pero hindi control ang high blood. Right. Yan ang masama kasi Hindi sila akala nila nagpa-consult. okay lang kasi Right. umiinom sila Right. ng gamot. And there is another thing, sir, no? Kasi may nagtanong sa atin ito, kapag ka meron kang high blood, yung condition mo, meron kang hypertension, hindi porke you feel better, you stop your medication. Oho. Oh, Yan kasi may ganun, di ba? Yan ang karaniwang pagkakamali. Right. No? Kaya sa mga pasyente ko na may high blood talaga, sinasabi ko sa kanila na ang high blood ay hindi curable. Right. Maliban na ilang kondisyon lang. High blood is not curable, but it is controllable, Manageable. manageable. Okay. You can control the blood pressure with either A couple of gamot, changes, yeah. gamot o pag-change ng lifestyle. No? At makukontrol mo yung high blood. Pero this should be done forever. Right. Hindi pag maganda na pakiramdam mo, tigil na. Hindi pwedeng ganon. No? Kasi mayroon tayong mga target na blood pressure. Gaya ng ordinary high blood, ang target namin ay mapababa ang inyong blood pressure sa 140/90 or lower. Okay. Kung ikaw ay may diabetes o may kidney disease, medyo mababa pa doon ang target namin, Dapat. 130/80, Okay. gano'n. Ang ibig sabihin nun, hindi ka titigil na pag-inom ng gamot at pag-adjust ng gamot hanggat hindi Na-attain tatamo, yung- na-attain yung ganong blood pressure. No? Right. Kaya hindi pwede na basta umiinom ka ng gamot, okay ka na. Hindi. saka Kailangan yung- ma-attain mo yung target na blood pressure Right. to be safe and to have the less risk na Right. magkaroon ka ng komplikasyon. And it's essential to keep in touch with your doctor They should see kasi their doctors Right. regularly, hindi naman every week. No? Their doctor will tell them how often they should see. right. At Kasi saka- kino-custom nyo rin, Yeah. sir, yung dosage, no? Yes. It's different for every person. Correct. Yeah, At saka yung hindi, type ng gamot right. gagamitin. Hindi yung medication ng tatay mo porke high blood siya Yun yung na nga binili. eh. May alta pressure dito. Ito mabuti para sa akin. Ito, inamin mo, subukan mo. Ano? Hindi ganon. Hindi ganon, yeah. Kasi maraming klaseng gamot yan. Aha. At mayroon mga specific na gamot na mabuti sa Right. isang klase ng high blood. No? So, importante yon. Aside from lifestyle changes, yung gamot na iinumin ay kailangang palagian. No? Right. Ang karaniwang mistake ng pasyente, pag mahusay ng pakiramdam nila, Titigil na. pwede nang Right. pwede nang tigil yung balik gamot. everything. Siyempre, babalik yung lahat no, na nararamdaman niya at saka yung pagtaas ng blood pressure. Ang masama niyan kasi hindi mo nararamdaman kung tumaas ng blood pressure mo. Right. Alam niyo, sir, one of the better
of your good services is that a lot of the people na merong hypertension or merong suspicion na meron silang hypertension is because they are in denial. Now, if there is a group such as yours, medyo nailalagay dyan in your face that you have to really consult a doctor. Now, I wish we had more time but we don't. So, why don't you invite our viewers to be more aware of their hypertensive conditions o yung mga mahal nila sa buhay? Kung in denial, di sila na lang ang mangulit. You have the chance, sir. Ang pinaka-simple, pinaka-mura, at pinaka-effective way to find out kung ikaw ay may high blood, ay magpakuha ka ng blood pressure. No? Kung hindi ka magpapakuha ng blood pressure, hindi mo malalaman kung may high blood ka o hindi. Maraming mga centers dyan, kung may libre, sa mga farmasya, mayroong mga libre, at kami mismo sa Philippine Society of Hypertension, umiikot kami sa ibang bayan para magbigay ng serbisyo, mag-check ng blood pressure. Right. At tinuturuan din namin yung mga doktor, mga nurses, mga center, mga tao sa center. Medical staff. How to take the Right. blood pressure Madali lang naman correctly. Right. Hindi ganun kadali. No? Okay. Kasi merong mga technique talaga na Right. tama. No? But I mean, it can be learned. You don't It can have to be a learned. graduate of medicine. Mga hindi doktor, natuturuan Right. namin. At saka isa pa, kung may pakuha kayo ng blood pressure, kunin niyo ang blood pressure niyo sa bahay. Ngayon, mas reliable yung blood pressure mo sa bahay. Yeah. Dahil medyo nasa familiar environment ka, Right. rested ka na, and so on, no? Although may mga tao na high blood pag nasa opisina ng doktor, no? Pero normal pagdating sa bahay. Or vice versa. Or vice versa, no? Minsan, normal sa opisina ng doktor, Right. pagdating sa bahay, tumataas ang presyon. May dahilan yun. Correct. There is somebody in the house that makes his blood pressure go Talagang up. may ganun, ha? Meron ganun talaga. Naku, I suppose that your website and your office has a wealth of information to offer kung sino man yung mga gustong Yes. mag-inquire, no? At sana kasimbait nyo rin yung sasagot sa amin pagka tumawag kami sa inyong Anytime opisina. po. No. Alright. Mga kaibigan, yan, direct from the horse's mouth, si Dr. Romeo Divina Gracia, ang President ng Philippine Society of Hypertension. If-flash natin sa inyong mga screen ang kanilang contact details, then you can inquire, you can visit their website, at alamin kung ano-ano pa yung mga activities na in-store for you. Sabi nila, meron silang libre, no? Na siguro hilingan nyo sila, yung mga barangay, kung gusto nyo, hilingan nyo yung mga bababait natin mga doktor, miyembro ng PSC, para mag-testing ng blood pressure dyan sa inyong lugar, lalo na ngayon malapit ang election. Doktor! Next year, meron kaming malaking happening. Right. We have the Asian Pacific Congress of Hypertension. Ayan. This is an international congress of hypertension specialists. Gaganapin dito sa atin sa Cebu Aha. sa February 12 to 15 Aha. sa waterfront. Ayan. At international ang aming mga speakers dito sa Asian Pacific. Kasama na yung mga local speakers namin. Okay. At iniimbitahan namin lahat, nurses, doctors, those in training, mga estudyante, na umattend para ma-update sila tungkol sa high blood pressure. Alright, mga kaibigan, ang attendang approve dyan. Yan ay pangako. Magbabalik pa rin kami. Sandali po lamang. Ang mga komplikasyon na naidudulot ng undiagnosed at maging ng diagnosed pero unattended at unaddressed hypertension ay napakarami. Kapag ka na-stroke ka, whether brain or heart yan, malaki ang epekto nito. Hindi lamang sa'yo na naapektuhan ng karamdaman, kundi sa buong pamilya mo. Kaya, meron tayong katuwang dyan ng Philippine Society for Hypertension. Kaya, makipag-ugnayan lamang sa kanila at makipag-ugnayan sa inyong mga doktor o sa inyong mga health centers.
Wala na tayong oras mga kaibigan. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5:30 ng hapon. Kami po inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to.